Ano ang sabi? Kung ngayong mga panahon na to ka bibili ng motor, ang swerte mo naman kasi ang gaganda ng mga bagong labas na motor ngayon at di papahuli dyan ang SYM Motors. Ang lupit ng bago nilang ino-offer. Yes, ito po ang SYM Naga 155. Let's go! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ay, ito yung mga klase ng motor na mapapabuntong hininga ka. Dahil siguro sa mga iba-ibang dahilan. Kasi kakakuha mo lang ng bagong motor, tapos nakita mo to. O kasi dahil gusto mo siya, pero kulang ang budget mo, o yun talagang gusto mo na siyang iuwi. Kung ano man ang dahilan mo, ang bottom line dyan, ang lupit talaga ng scooter na to. It is a sporty scooter, kahit sa angulo mo tignan, malapad, mababa ang ground clearance, naka-naked handlebar, at monoshock ang setup. Naalala ko nung nag-upisa pa lang ako sa channel ko, sa paggawa ng content, feature ko ang SYM DRG 160 na ganito ang tindig niya. Kaya for sure, in-incorporate nila yung design at engineering behind that dito sa motor na to. Yung dating niya sa akin, siya yung may design element na para bang humihiwa siya, cutting through air, humihiwa sa hangin, very aerodynamic. Dito pa lang sa harap, di ko mapaliwanag. Siya yung simple lang ang design pero ang hirap i-absorb kung ano talaga ang character niya. Kasi very distinctive yung design ng headlights niya. Hindi siya extended sa magkabilang gilid. Isang headlight lang. Ayan, no? Siya yung nasa gitna pero andun pa din. Siyempre, yung mga DRLs na nakahiwalay, maninipis po, ayan, sa magkabilang gilid. Napaka-serious ng look niya. Okay din yung maliit na windscreen na nilagay nila, kulay itim. Maganda rin po ang pagkakablend niya sa design sa harap. At hindi puro puti ang makikita mo. Malinis siyang tignan, standout ang look niya dito sa harap. Siya yung may look na very up-to-date, nakikipagsabayan sa malulupit na design concept ng mga counterparts niya sa segment na to, 150cc pataas. Dito sa side profile naman, dito talaga makikita mo na yung pagkakaiba niya sa mga ibang scooters on this segment kasi yun nga, very sporty, aerodynamic ang look, malapad ang floorboard, ang linis pong tingnan ng ilalim niya dahil monoshock ang setup niya, mababa siya. Dito masasabi mo nga na parang jet ski to. Alam mo na masarap gamitin to tingin pa lang. At sa naked handlebar niya, very sporty ang dating. Pansin ko rin nga po sa design ng pairings niya, yung mga design accents na ginawa. It makes it look very modern and of course, andun yung talagang pagka-sporty niya. Hanggang dito sa design ng CVT airbox, yan. Ang sarap tignan kasi hindi siya yung laging nakikita natin sa mga scooters, yung design concept na yan. Pagpunta sa likod, ewan ko dito, it reminds me of the Kymco KRV dahil nga kitang-kita rito yung pagka-monoshock niya. Ang laki ng grab handle niya, ayan, malaki din yung mudguard sa likod, kaya okay to dahil magiging hindi siya dumihin at ginhawa linisin, ayan. At talagang makikita mo, ang sarap naman itong dalhin sa bundok, pang bankingan. Alam mo, stable, well-balanced. Yung fuel tank niya kasi po nakasetup sa harap, kaya stable to lalo na at high speeds. Pag upo mo dito dahil nga naka-naked handlebar siya, andun yung perception, yung dating niya na magaan to, madaling i-handle. Curb weight nito is more than 130 kilos. Sa kaliwa po, ayan yung hazard lights niya, may passing light yan. Andyan yung busina, turn signals, high and low beam. Sa kanan naman, start button, nandyan, may engine shut-off switch. Alalang pong battery na nakalagay ngayon dito sa unit na to, kaya hindi natin makita yung design ng instrument panel niya. Kasi po, ang ganda ng layout niyan, multicolored. And it really looks modern. Basta binuksan mo yung ignition switch na yan, fresh looking talaga ang layout niya. At sabi ko nga, it's very aerodynamic. Ibig sabihin yan, madaling i-handle, masarap gamitin. Kung saan direction ka papunta, you will go there with ease. Pero ito po talaga yung good example of proper blending of great performance. Fuel tank niya nandito sa harap, parang sa Yamaha Gravis. Kaya yung design na yung chassis or frame nito, it's different para masuportahan yung weight ng fuel tank.
At nakakadagdag po yan sa pagka well-balanced niya, yung low center of gravity, 7.4 liters ang fuel tank capacity, seat height is 800 millimeters, kaya very Pinoy rider friendly ang motor na to. Ayan yung utility home, foldable, may USB charging port, of course, obviously ang laki ng under seat storage, full face helmet, kasya dito, ang dami mong mailalagay. Sa dating niya sa akin, para sa akin, prefer ko wala ng top box, okay na to. Meron din siya extended footboard design, kaya may pang chillax riding position ka sa motor na to. Speaking of riding, ano ba ang specs ng engine nito? Exact displacement po nito is 149.6cc single cylinder, 4-stroke 4 valves, liquid cooled engine. Horsepower niya is 14.21 at 8,000 RPM. Torque naman is 13 Newton meters at 7,500 RPM. Kaya makakaasa po kayo ng magandang power delivery nito at lalo na 4 valve siya, and I'm sure this is finely tuned to be a performance scooter. Siyempre, sobrang forma nito, dapat yung performance andun din. Well, at the end of the day, it is an SYM. It is a well-known brand with a proven track record in making quality motorcycles, lalo na pag scooters. They've been doing this for a long time. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa build quality ng motor na to. At sa pricing nito, matutuwa kayo sa impressive features na meron siya. Meron TCS, yes, meron po siyang traction control system. Amazing. Hindi mo pala kailangan bumili ng sobrang mahal na motor para magkaroon ng feature na yan. Dual channel ABS, yes, dual channel. Keyless entry system, all LED mga ilaw. Cast alloy tubeless tires, ang ganda po. Size po nila is 120 by 70 by 13 sa harap. Sa likod naman is 130 by 70 by 13. At ang exact weight po nito is 144 kilograms. Kaya medyo mabigat siya. Kaya makakaasa ka na very stable to. Now, at this point, pricing na tayo. Ito po ang price ng SYM Naga 155. Ayan po yung kanyang down payment at installment package. As always, dito sa Mitsukoshi Motors, mayroong 300 na rebate pag updated sa payment. Alam nyo, para makita ko yung bagong release ng motor na to, sinadya ko siya dito puntahan sa main office ng Mitsukoshi Motors sa E. Rodriguez Avenue, dito sa QC. Pasyal na po kayo dito. Naka-full display po ang mga bagong labas ng motor nila. Sa pagtatapos, sa pagbili ng bagong motor, sa mga panahon ngayon, marami kang hinahanap na gusto mo, na hinahanap mo sa isang motor. As in, you want to get the most out of the money you will let go in order to buy a new scooter, a new motorcycle. And of course, that is only fair since they're becoming more and more expensive. Pero dito sa motor na to, there is that element of excitement na alam mong pag ito ang motor mo, alam mong di ka magsisisi. Ito po ang SYM Naga 155. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.